Mga kawok, alam niyo ba, parang walang katapusan ang drama sa politika natin. No? Pero sa episode na ito, bubuksan natin ang malalim na kapalpakan ni Boying Remulla at Senador Erwin Tulfo. At syempre ipapakita natin kung bakit si Senador Marcoleta ang tunay na nagtatanggol sa batas at sa interes ng bayan. Ready na ba kayo? Let's dive in. Una si Boying Remulla. Marami siyang palusot na parang spaghetti, lahat baliktad, kulang sa logic. Mga kawok, kung sinasabi niyang bending the law lang iba ang resulta sa reality. Hindi lang basta mistakes ito, kundi systemic na kapalpakan. At habang nagkaka-issues, wala siyang accountability. Isang question, sino ba talaga ang tinatanggihan ng batas dito? Hindi ba dapat public officials serve and protect, hindi magpalusot? Parang magic trick laging nawawala ang katotohanan sa kanyang explanation. Pero sorry, kawok, we see through it, mga kaibigan. Next, si Senator Erwin Tulfo naman, alam natin, media man o politika, mahalaga ang credibility. Pero sa bending the law fiasco, parang ini-extend niya ang reach ng personal agenda kaysa public service. Let's break it down. Mga rules na dapat sundin. Binend niya mga process na dapat transparent. Clouded siya. Mga kawok, hindi ito maliit na issue. Law bending may lead to corruption, favoritism, or worse, mistrust sa government. Parang sinasabi niya, trust me, I know the law. Pero yung actual law, hindi niya basahin. Pero hindi puro problema may solusyon din. Si Senador Marcoleta, sa kabila ng controversy, malinaw ang its stance. Law enforcement, accountability, transparency, hindi lang puro salita, may action. Kung sina Boying at Erwin, may palusot. Si Marcoleta, may resulta. Mga kawok, hindi biro ang maging matapang sa Senado, lalo na kapag laban sa powerful figures. Kaya siya ang tunay na bayani sa episode na ito. Imagine niyo isang tao na hindi natatakot i-question ang mali kahit controversial ang topic. Yan ang kailangan natin, hindi ang mga palusot at bending the law antics. Mga kawok, ano ang lesson dito? Ang youth at ordinary citizens dapat maging aware. Hindi pwedeng basta maniwala sa sinasabi ng officials. Critical thinking is key. Ang katotohanan kapag pinagsama sa aksyon at integrity, nagiging powerful tool sa pagbabago. Marcoleta teaches us, stand firm, question wrong, uphold law. Ang Boying at Erwin, halimbawa, kung bakit kailangan ng vigilance. So mga kawok, clear ang message. Katotohanan versus kasinungalingan. Lawfulness versus palusot. Let's keep our eyes open. Let's be critical. And most importantly, let's support leaders who actually uphold the law. Like Marcoleta, huwag tayong maging passive, observers, engage, question, act. Salamat sa panonood. Don't forget to hit subscribe button, join my YouTube membership, at sama-sama nating panatilihing ang malayang boses ng kabataan para sa bayan. #WalkWithLan, #Laban para sa katotohanan. Anong gusto mong gagawin natin next episode? Mag-comment down below at mabuhay ang Pilipinas.